Una na pong inamin na itong si Sara Duterte na kuno nga ay hindi na sila candidates, hindi na sila tumatakbo sa kung anumang pwesto, nanalo na daw sila. Nanalo na ang unity team. Kaya ang ibig sabihin, wala na talaga dapat na unity team. Pagkapanalo, dapat inisip na daw ng taong bayan na wala na ang unity team. Ang ibig din sabihin nito, pinaglololoko nyo or niloko nyo ang mga kababayan natin. Pinaniwala nyo na yung unity team na yan ay magdadala ng totoong unity para sa mga kababayan natin. May magandang adhikain, may magandang layunin para nga sa ating bansa. Pero wala eh. Para lang sa election pala itong unity team na ito eh. So yan, inamin na po yan itong si Sara Duterte. Sabi niya dito, it was a tandem lang during 2022 elections. Yun naman pala, tandem. Pero bakit kasi nung mga panahon ng eleksyon, abay ang mga plataforma nyo, ang mga pangako nyo, kuno ay eto yung mag-unite sa mga kababayan natin. We will be one. We will be united as a country. Walang maiiwan at kung ano-ano pa. Matindi napaka-colorful, napaka-flowery ng mga salita nyo. At yung tipong inisip ng mga kababayan natin, ang unity team ay isang pagsanib puwersa ng dalawang political individual or political figure. Pagsanib puwersa ng dalawang ito hanggang sa huli. Okay, bilang presidente at vice president. So yun pala ay talagang sa election lang, hanggang sa election lang. Sabi dito, nagpapasalamat kami sa aming mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng unity team noong 2022. We are not candidates anymore. You see? You see? Ganyan po ang iboboto nyo na presidente na ang hangarin lang ay manalo pagkatapos nun ay wala na. Hindi, marami pa. Ang ibig sabihin, ang dami pa nilang ibubulsa. Yun na lang ang pagkakabalahan itong mga ito. Pero never yung mga yan na magmamalasakit pa sa ating bansa at iisipin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Wala na po. Sumulat sa poll, pagkatapos maupo sa pwesto na itong mga ito, may bangayan na yan, hindi lang halata. May bangayan na yan, hindi lang ipinapakita. So yun nga. Ito yung sa tingin ko na pag-amin na sabi nga ng ilang natasan, ito ay malaking kasiraan. Dahil, okay, sino ba yung umamin? Di ba etong mga Duterte? Si Marcos Jr., wala eh. Wala namang si President Marcos dahil nagagalit po ang ilang kababayan natin kung hindi ko tawagin na President. Well, dapat lang naman siguro sa puntong ito na tawagin natin President ang nasa Malacanang. So, yun nga, wala namang pronouncement, wala namang ganong statement si Marcos Jr. tungkol nga sa unity. So, ang nakikita natin talaga na porsigidong kumalas ay itong mga ito. Dahil gusto nila sila ang masunod sa maraming pagkakataon at sa lahat ng bagay. The unity team was used as a vessel during the election. Yun lang. Edi sana ng panahon ng eleksyon. Ito po'y pansamantala lang na pagsanib puwersa. Pagkatapos po neto, mag-aaway-away na uli tayo. Sana ganun po ang sinabi niyo sa mga kababayan natin para wala kayong magoyo, para wala kayong maloko. Ay talagang napakalaking panluloko po ito. Ayan, umamin na rin atong si Baste Duterte. It's just maybe technically the unity team was used as a vessel during the election. It's a political tool. Yun ang nangyari po, maliwanag. Political tool. Pero ito po ay hindi or wala tayong makitang adhikain. Magandang layunin para sa ating bansa. Mula sa umpisa hanggang sa dulo. You see, hanggang sa umpisa lang talaga ito. Ang nakakagigil dito, etong statement na itong si Tambaloslos na si Sara Duterte, we are not candidates anymore. Hindi, So, ang ibig sabihin, you just go for the win. You just are after. You were after only for the win and the job, and the title rather, but never for the job. Wala talaga kayong planong magtrabaho bilang unity team. So, yun po, ulit-ulitin ko, ang pinakamalaking panloloko nyo sa mga kababayan natin. Ang dami nyo pong nagoyo. Ang dami niyo pong napaniwala. Yan ba? Yan ba ang takbo ng politika sa atin? Hindi ba tayo nagsasawa sa mga ganitong klaseng politiko? Diba? Tapos may gana pa, may ewan, kung hindi magpaawa,
magpapahero itong mga ito. Ganun lang eh. Ganun lang ang sistema ng mga Duterte. Kaya mag-isip po tayo mga kababayan ko. Good luck.